Okay, so now let's talk about the next part ng mismong program ng project na ito. Let's go naman sa folder na service, then click natin yung username review service or nandito na siya sa taas. So depends sa inyo kung paano nyo siya ina-navigate, pero ako pinapakita ko kasi yung step by step. Pero pag master nyo na siya, you can use shortcuts if you want. Okay? So, dito sa part na 'to, ang next na part na gagawin natin is dito guys sa class, um, dito sa class we already created yung mga models natin or properties which will hold yung ating user input. Ngayon naman, um, pupuntahan natin itong username services natin. Okay? So dito guys, ang gagawin natin, again, service and then username review service. Okay? So ang gagawin natin guys, mapapansin nyo, meron kayong namespace username resolver dot service. Para saan yung code na yan? Ang namespace guys, ang ibig sabihin yan is we're organizing yung mismong project natin, which is yung username resolver. So, it's a part ng .NET natin to organize everything. Kung mapapansin nyo, ano yung purpose ng dot service dito na part? Remember, ang name ng project ay username resolver. Tapos, ang coding na ito guys is under siya ng service. Kaya naka-dot service ka. So, it means you're navigating sa mismong solution explorer mo. Kasi under ng service, nandito yung class na username review services. Ito po siya. Okay? So ano ba yung purpose ng class na ito? Ang purpose ng class na ito is makapag-generate tayo ng bagong pangalan. Kasi guys, dito sa class natin is we do have yung existing username. And eto naman yung suggested username natin. Of course, ang gusto natin kapag yung value dito sa base username nilagay ay Mike, ibig sabihin yan existing na siya. Okay? So since existing na siya, magsasuggest tayo Mike 1. So hindi na pwede kasi existing. Mike 2, hindi na pwede existing and then we will suggest yung Mike 3 and then dun pa lang papasok yung Mike 3 dito. Okay? So, yun yung purpose ng username review service po natin. So, ang gagawin natin is i-declare natin or i-code natin yung part na yon. So, ang gagawin natin, public, then string. String ang gagamitin natin kasi we're working with names. Okay? Ang gagawin ngayon natin is get next available username. Okay, yan yung pangalan ng mismong new class natin. Kasi nga 'di ba magsasuggest tayo ng bagong pangalan para magawa natin yung pinakita kong demonstration sa inyo dito. So dito yan manggagaling. So ang layo no? So nasa class tayo ng username practice and then magja-jump tayo sa username review service. So mamaya papakita natin paano nangyayari yon. Ngayon guys, sa username review service, since magpo-process ka dito, mag-open siya ng open and close na parenthesis. Okay? Sa loob niyan, meron tayong tinatawag na parameter. Okay? So, dito magdi-declare ako ng string base name. So, si string base name ay different po siya sa base username natin. Okay? Magkaiba po yan, especially sa spelling. Okay, ang next naman is we do have list and then string, then yung pangalan ng list natin, sabihin na natin na existing. Existing. Yan. So, after niyan, meron tayo dapat opening and closing curly bracket. Okay? So, yan yung magiging
parameter ngayon natin. Ngayon, let's talk about muna, just leave muna yung red line na yan na error natin. So, we will talk about muna kung ano ba yung tinatawag po natin na um, parameter. So, sa parameter natin, eto siya. When we say parameter, guys, yan po. Yan po yung nagre-receive ng value. So, eto yung gusto kong gawin nyo. Tandaan nyo, sa get next available username, meron kang parameter. Ang parameter mo ay base name at saka existing. So, yun yung unang tatandaan nyo. Second, meron kang model dito or property na existing username na equivalent ng existing at meron kang base username dito na equivalent ng base name natin. Okay? So ngayon, I will demonstrate sa inyo guys kung paano yung tinatawag po natin na parameters. Okay. So ngayon guys, meron tayong color dito at empty. Ngayon, sino yung color natin? Yung color natin guys, eto po siya. Yung parameter natin na base name and then existing. Ang empty naman natin guys is eto po siya. As of this moment, walang laman yung existing username mo at walang laman yung suggested username mo. Okay? So ang mangyayari ngayon, kapag nag-process tayo ng data, ang gagawin ng username services natin, of course, is i-check niya yung existing. No? Kapag nakapag-check yan, for example, ang nilagay ng user natin ay Mike. Then nag-check yung existing, meron palang Mike. So ang gagawin sa base name natin, magsasuggest tayo ng Mike 1 or Mike 2 or Mike 3. So yun yung gagawin. So paano ba nag-work yung parameter? Let's say, ito yung example of code natin, no? Una, kapag nag-pass tayo ng value na manggagaling sa color natin, ipapasa niya yan sa empty. Para si empty, magkakaroon siya ng laman. And then, mailalagay na siya sa mismong list natin nun. So, ganun yung passing of parameter from other class papunta sa mismong class ng mga models natin. So, ganun nangyayari yung passing of values natin. Say, for example, nag-process ka or nag-suggest ka ng available na username, maipapasa yan dito sa model natin. Na later on, makikita nyo kung saan yung passing na yon. So, ang gusto ko lang, maintindihan nyo kung ano yung parameter na tinatawag po natin. So, ang parameter, ito yung nag-hold ng value na later on pinapasa sa container natin dito sa model or properties. So, ayun po siya. So, ngayon, nagre-readyan ko lang tayo ng closing curly bracket. So, meron ka kasing opening dito, yet wala kang closing curly bracket. So, kaya siya nag-error. Ngayon, after nun guys, lalagyan na ngayon natin siya ng laman. Okay? So, ang sabi dito, username review services get username, not all code paths return a value. So, let's see. Ngayon, lalagyan natin laman ngayon yung mismong program po natin. Okay? So, ang gagawin ngayon natin is mag-add tayo ng tinatawag natin na int suffix. When we say yung word na suffix, ito yung ina-add natin at the last part ng name. For example, dito sa Mike. Sa Mike, ang suffix natin dito is yung 1. Ang Mike naman, ang suffix is 2. Dito naman yung 3. Ito yung suffix, ito yung ina-add mo or pinagko-combine mo at the last part ng mismong word or name. Ngayon, at this moment, sabihin natin ang suffix ay 0 muna. Wala ka munang i-add. Kasi ito yung first na user input ng user natin. Ito siya, Mike. So, i-check lang kung existing ba yung Mike or hindi. Kapag existing, gagawin natin tong 1. No? Pero hindi natin manually gagawin yon. Let the program do it for you para mas mabilis. Okay. So, next is, after natin ilagay yon, magde-declare tayo ng tinatawag natin na while true. So, para saan ba si
while true. So si while true guys ay ang ginagawa niya basically is ganito siya. So ang while tinatawag po natin siyang looping. Ibig sabihin multiple or nag-i-iterate po tayo. Okay, ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung while loop na tinatawag po natin. So, basically, ang while loop, ito yung tinatawag natin iteration or paikot-ikot na nag-i-increment ka ng value. Ang sabi ko nga sa inyo kanina, hindi natin papalitan yung suffix na manually na 1, 2, 3, 4. Mahirap yon. So, let the program do it for you. So, dito meron tayong example of while loop. So, ang while loop guys, for example, ang apple natin ay equal siya into 5. So, hanggang hindi natin nami-meet yung number na 5 of apples, hindi mag stop yung program natin. Okay? So, ganun siya. Kaya naka-true tayo. Ngayon guys, dito sa program, kung ginawa mong true yan, hindi titigil na mag-add ng suffix yan hanggang hindi niya nakikita yung last part ng suffix. Say for example, nag-add ng mic yung user. So, ang gagawin dito, titignan niya ngayon kung meron na bang mic. So, kung meron na, ang gagawin niya, iikot siya, gagamitin niya yung tinatawag natin na suffix, mag-a-add siya para magkaroon ng 1 ito. So, yung ginagawa natin na suffix is equals to 0, kapag umikot yan, magiging 1 siya automatic. Kapag naman nakita niya na mic 1 meron, magagawin niya is 2 naman. Okay? So, ganun yung gagawin ng suffix natin dito sa while loop. So, again, ang rule ng while loop na naka-true ay iikot siya or mag-a-add siya ng mag-a-add until ma-meet niya yung condition. In this case, guys, for example, ang apple natin, 0 pa kasi walang laman, hindi nag-start yung while loop. Pero remember, ang apple mo ay equal siya sa 5. So, 5 apple lang dapat. So, mag start tayo ng while loop. So, 1, 2, 3, 4, 5. Mag stop yan. While loop finish, basket is full. Bakit? Yung value ng apple natin is hanggang 5 lang siya. Okay? So, for example, pinalitan nyo yung condition, ginawa nyo lang 4. So, hanggang 4 lang yung while loop nyo. So, mag stop siya kapag na-meet na niya yung condition. And ang condition natin dito, dapat yung username ay unique po siya. No? Hindi existing. Kaya kung mic3 ang nilagay ng user dito, ang magiging suggested dito ay mic4 at ang may ilalagay dito ay mic4. So, ganun yung incrementation na tinatawag natin. Yan yung while loop natin. So, makakatulong siya para hindi nyo manually ilagay yung suffix na 1, 2, 3, 4. So, hindi naman kasi pwedeng ganon. Kapag ang user mo ay billions na, hindi naman pwedeng bilangin mo yon na hanggang billion kung ano yung last number. Hindi. Kaya let the while loop do yung adding na ginagawa nyo sa mga usernames. So, ngayon sa loob niya, ang gagawin natin, magde-declare tayo ng data type na string. At sasabihin natin na meron tayong candidate. So, ang candidate, ito yung i-return natin sa names natin. So, ang candidate natin, equal natin siya sa tinatawag natin na suffix is equals to 0. So, ngayon, after nyan guys, meron tayong tinatawag na question mark, meron na siyang suggestion, no? Ganyan kaganda yung ano nyo, yung ating ginagamit na Visual Studio. Meron siyang suggestion agad. Para makuha nyo yan, i-click nyo lang yung tab. Okay, so itatab ko siya and then yun na. So lilitaw na yung code na yan. So ngayon, ano bang ibig sabihin ng program na yan? So dito guys, ang candidate natin will be yung mag-hold ng last value. For example,
exist sa base name nyo, okay, sa base name nyo ay meron tayong pangalan na Pasios. Okay. So, kung ang pangalan ay Pasios, unique siya, ang magiging value ngayon dito ay Pasios. Yan. Kapag naman hindi siya unique, guys, yung Pasios, pupunta tayo sa pangalawang condition. Ang gagawin dito, Pasios, tas plus 0. 'Di ba yun yung first condition kasi 0 tayo. Since hindi na siya unique, guys, ang mangyayari magiging 1 yan. So, ang magiging output ngayon natin ay Pasios 1. So, ganyan yung condition na yan. No? So, tinitingnan natin sa base kung existing ba or hindi. Ngayon, kapag existing, pupunta siya sa candidate. Kapag naman hindi siya existing, kapag existing na siya, magpa-plus 1 tayo, kasi nga, incrementation tayo, at ilalagay natin dito ay Pasios 1. Yan yung purpose niyan. Ngayon, guys, etong question mark, ito yung sinasabi natin na condition. Okay? So, titingnan natin kung yung suffix ba natin ay or yung name na tinitingnan ba natin ay existing siya or hindi. Okay? So, ang tawag natin dito, question mark at saka yung colon, tinatawag po natin siyang ternary operator. So, it's a type of if condition, no, na tinitingnan niya kung ano yung state ng mga variable nyo, kung existing ba or hindi. So, let's say for example, let me demonstrate sa inyo kung ano yung ternary operator. Ito siya. So, sa ternary operator natin, guys, meron tayong ano dito, meron tayong variable na message. Kung ang age daw ay greater than equal 18, adult daw siya. Kapag naman hindi greater than equal to 18, minor po siya. So, let's say for example, ilagay natin dito 6. Okay? So, adult or minor. So, bago ka makapunta dyan, titignan niya muna sa condition. Kung yung age ba, etong age na ito ay greater than equal ba siya sa 18. In this case, it's false. Ang 6 ay hindi naman greater than or equal to 18. So kapag chinek natin yan, tingnan nyo, ang arrow natin mapupunta siya sa minor. Okay? So kapag naman nilagay natin ay 25, magche-check ulit yan kung greater than ba siya at makikita niya na adult po yan. So ano yung purpose ng message? Siya po yung mag-hold ng value kung adult or minor po siya. So kumbaga siya yung last na hahawak sa condition natin. Yan yung ternary operator na question mark at saka yung colon. So if we're going to apply it sa mismong program natin, tinitingnan lang natin kung yung base natin ay unique ba siya. If hindi, maglalagay ka lang ng plus 1 sa mismong name. Ngayon, hindi pa tapos yan. Kumbaga, pinakita ko lang yung blueprint. Ito pa lang yon. So, if daw yung ating existing yan, is not, so yung colon, yung tawag dito, ito. Kalimutan ko yung tawag dito. Basta yan, ibig sabihin po niyan ay not that contain, yan. So, that contains candidate. So, makikita nyo, meron na siyang suggestion agad. So, i-return natin yung tinatawag natin na candidate. Yan. So, dito na part, guys, semicolon. So, dito na part, guys, kapag nakita natin na yung candidate natin is not existing, i-return natin yung candidate. No? Ibig sabihin, kung yung Pasios, guys, ay unique siya, i-return na natin yung candidate. Kasi unique yan eh. So, Pasios ngayon yung value nito. So, i-return na natin yung candidate. So, etong dito, hindi siya existing, hindi na rin gagana yung username natin kasi
unique naman yung base username natin. Okay? Pero let's say for example, ang pastos natin ay meron na. So hindi na unique. So eto ngayon yung aandar, magpa+1 siya. So +1 tayo dito. So paano ba mag-i-iterate? Paano ba mag-a-add dito na continuous yung suffix natin na hindi naman natin ina-add manually? So para mangyari yon, ang gagawin natin, tatawagin nyo si suffix, tapos lalagay nyo yung plus plus, then semicolon. Ibig sabihin yan, kapag yung candidate natin ay existing na siya, tapos umandar yung base name plus suffix natin, mag-a-add ngayon tayo, mag-i-increment tayo. So, etong 0 na ito, magiging 1 na siya ngayon. Kaya nagkakaroon ng 1 yung name dito. If ever na existing ulit siya, magpa-plus 1 ulit. So, equals to 2 na. So, ang mangyayari, magiging 2 na siya dahil meron kang tinatawag na incrementation. So, yan yung purpose ng program natin ngayon. So, yan yung pinaka-role niya na magkaroon ng suggested username. Makapag-add tayo ng numbers at the end of the name. Kaya nga pinangalan natin siyang get next available username. So, yan yung pinaka-purpose ng username review service po natin. Ngayon, if you are not familiar, for example, sa incrementation, hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko, you can go to Google, search kung ano yung incrementation, and look for a simple example doon or meaning. Pero ang incrementation, ito lang yung pag-add mo every time na umiikot ka. Let's say, for example, yung 2 dito ay pasyos 2 ay existing na siya. So, ang gagawin ng incrementation, since naka++ ka, gagawin niya dito, magpa+1 equal to 3 na nun. Ang value natin sa suffix ay 3 na. So, para maging unique, magiging 3 na to. So, ganun lang yung purpose ng incrementation. Nag-a-add lang naman siya. Okay, so I hope we're clear dito sa username review service po natin.